Tropical cyclone signal itinaas na sa ilang lugar sa bansa, bunsod ng bagyong Aghon. Gutter deep na baha, naranasan sa ilang kalsada sa Quezon City, kasunod ng malakas na ulan. Ex-PDEA Agent Jonathan Morales at Eric Picoy Santiago pinalaya na mula sa pagkakadetene sa Senado. Banta ng China na pag-aresto sa mga umano'y trespassers sa West Philippine Sea. Tinawag na provocation ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Issue sa West Philippine Sea kabilang sa tatalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Shangri-La Dialogue sa Singapore. Kasunduan ukol sa agriculture, maritime cooperation at tourism. Kabilang sa inaasahang lalagdaan sa pagbisita ni PBBM sa Brunei. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hindi ligtas sa investigasyon ang mga immediate supervisor ng 2 personnel ng Special Action Force na sangkot sa moonlighting. Sa katunayan, ipinatawag na ang mga ito sa Special Action Force Headquarters para sa mas masusing investigasyon at matukoy kung sino ang nag-aproba para maging security detail ng opisyal ng POGO ang 2 staff personnel. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Alam mo po yung yung accounting ng personnel namin, no. Meron na po talagang nag-account sa amin everyday po 'yan, and sabi po nila may nangyari po 2 nag-moonlighting, and we're not so happy with that. Kaya ito makikita niyo po talaga head will roll. Desidido ang Philippine National Police na hubaran ng maskara ang mga opisyal na nag-aproba para magsilbing security detail ng Chinese na POGO official ang 2 Special Action Force personnel. Ayon kay SAF Director Police Brigadier General Mark Pespes, ipinatawag na niya ang mga immediate supervisor ng 2 pulis para isailalim sa mas masusing investigasyon. Kinabibilangan ang mga ito ng 1 battalion commander na may ranggong lieutenant colonel, 2 company commander na may ranggong captain, 2 platoon leader na may ranggong lieutenant at 4 na police non-commissioned officer. Sinabi pa ni Brigadier General Pespes na mayroong mga revelasyon ang 2 staff personnel, subalit ayaw niyang pangunahan ang isinasagawang investigasyon. Yung 5, nag-by-land sila, tapos may 2 nag-by sea travel. Willing sila. Naman, talagang i-restrict namin sila, pero sila open naman sila for due process. So pagdating nila, susunduin natin, i-restrict natin sila. Yung 4 nandito na sila. Sa kabila ng kontrobersya, sinabi naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na mataas pa rin ang moral ng ibang tauhan at opisyal ng SAF. There is no perfect organization, iba nagte-take life, but diretso lang kayo. Ang masasabi ko lang, we will be fair to everybody. Yun lang po, kung sino lang po nagkasala, yun lang po talaga papakusahan natin. Sa po natin, sabi ko, just do your duty. Just do your job. Huwag ko kayong malulumral. Nilinaw din ni Chief PNP na hindi itrabaho ng SAF ang pagiging security detail at tanging ang Police Security and Protection Group lamang o PSPG ang otorisadong gumawa nito. Inatasan na rin ng pamunuan ng PNP ang Internal Affairs Service na magsagawa ng regular accounting sa lahat ng unit ng PNP upang maiwasan ang mga nagmo-moonlighting. I already ordered yung IAS. Ang IAS po ang nag-account po dun sa atin. Sabi ko, you have to account our personnel. Kasi kung hindi mo may account yan at may mga ganito naman nangyari, talagang hindi maganda. Ang 2 SAF personnel ay isinailalim na sa preliminary investigation sa Muntinlupa Prosecutor's Office sa reklamong alarmant scandal. Nabisto ang racket ng mga ito na mag-away sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Muntinlupa City kung saan nakatira ang binabantayang Chinese. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group si Dinson Magsino,
sa Santa Tomas, Batangas. Si Magsino ay sinasabing gumagamit ng pangalan ni Philippine National Police Chief, Police General Romel Francisco Marbil sa pangongolekta ng pera sa mga sugal. Nakuha kay Magsino ang isang caliber 45 pistol, isang magazine ng bala at 7 bala. Ang suspect ay sinampahan na ng kasong paglabag sa Republic Act 10591. I ordered General Francisco na huliin lahat na gumagamit po ng pangalan ko dun sa mga ganyan. And I really don't tolerate po yung mga ganyang bagay. Hindi po tama yan na ginagamit po yung PNP. Wala pong PNP na nai-involve dapat sa ganitong activities, illegal activities, any illegal activities. Hindi dapat. Papuntang Brunei, Darussalam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa isang state visit. Pagkatapos ito ay diretsyo si PBBM sa Singapore upang dumalo sa Shangri-La Dialogue kasama ang mga lider at opisyal ng ibang mga bansa. Sentro ng pulong na ito ang ukol sa mga usapin sa defense at security sa mundo. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. The dialogue will provide a good platform for defense ministers, military chiefs, government officials, and security experts around the world to discuss and address regional and global security challenges. Plataporma ang taunang Shangri-La Dialogue upang talakayin ang mga hamon sa seguridad sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong taon, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang magbibigay ng talumpati sa pagbubukas ng naturang Premier Defense Summit ng International Institute for Strategic Studies sa Singapore sa May 31. Ayon sa Department of Foreign Affairs, inaasahan tatalakay ni Pangulong Marcos sa pulong ang mga kinakaharap na hamon ng bansa sa West Philippine Sea. Paliwanag ng DFA, ito ang magandang pagkakataon upang bigyan diin ng Pilipinas ang posisyon nito sa mga nangyayari sa rehiyon, lalo na pagdating sa usapin sa seguridad. It gives a good platform for a country to actually expound and articulate its position on key issues. So it's important, it will be an important platform for us to actually also convey our positions relative to what is happening within the region and how and what we are advocating for. Aabot sa 40 bansa ang dadalo sa Shangri-La Dialogue na kinabibilangan ng mga head of state, mga opisyal ng gobyerno at mga eksperto. Kabilang sa pupunta sa Defense Summit ang delegasyon mula sa China. Sa sidelines ng Shangri-La Dialogue, inaasahang makakausap ni PBBM ang ilang leader ng bansa. Kasama na dito ang bagong Singaporean President na si Tharman Shanmugaratnam at si Prime Minister Lawrence Wong. Bago naman ang pagpunta sa Singapore, isasagawa ang kauna-unahang state visit ni Pangulong Marcos sa Brunei mula May 28 hanggang 29. Bilang pagtugon nito sa naging imbitasyon ni Brunei Sultan Hassan Al Bolkiah. Ayon kay DFA Office of the Asian and Pacific Affairs Assistant Secretary Eileen Menjola Rao, ilang kasunduan ang inaasahang lalagdaan ng dalawang bansa. But I can inform you that the MOUs that we are working with the Bruneian side will include priority areas ranging from agriculture to food security, maritime cooperation, tourism. Sa sidelines ng state visit, makikipagpulong rin si PBBM sa ilang negosyante at haharap rin siya sa Filipino community sa Brunei. Ayon sa DFA, aabot sa 25,000 na mga Pilipino ang kasalukuyang nagtatrabaho at naninirahan sa Brunei. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagsagawa ng intrusive patrol sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo, ang China Coast Guard 5901. Batay ito sa monitoring ni Ray Powell, isang maritime security expert. Dagdag pa nito, kasama ng barko ang isa pang CCG vessel. Ginawa ng China Coast Guard ang intrusive patrolling o mapanghimasok na pagpapatrolya sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Tiniyak ng bagong Senate President na wala itong planong maging sunod-sunuran sa Malacanang. Samantala, ikinagulat naman ng isang mambabatas ang umano'y dahilan para patalasikin si Senator Juan Miguel Mig Zubiri bilang Senate President. Ito ang balita ni Harleen Delgado.
Sasagutin ko, hindi at wala kaming planong gawin at mangyari yon. Hindi magiging rubber stamp o sunod-sunuran ang Senado. Iyan ang pangako ng bagong Senate President na si Senator Francis Cheese Escudero sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pagtitiyak ni Senator Escudero, kanyang pananatilihin ang demokrasya sa Senado bilang isang institusyon. Ang bawat isang senador tatayong malaya pa rin. Hindi laban sa administrasyon, hindi laban sa kung sino mang grupo o partido, pero tatayo sa paningin niya at paniniwala niya na tama para sa ating bansa. Ang tingin ko sa sarili ko, imbis na leader ay tulay. Para mapag-abot ang magkaiba tila hindi nagtutugma ng mga pananaw, opinyon at pangailangan. Una nang sinabi ni Senator Escudero na wala umanong kinalaman ang palasyo at kamara sa palit-liderato sa Senado. Samantala, ikinagulat naman ni Senator Nancy Binay nang malaman ng umano'y naging mitsa sa pagpapatalsik kay Senator Juan Miguel Big Zubiri bilang Senate President. Ito'y matapos sabihin ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa isang panayam na matagal na umanong may plano si Senator Jinggoy Estrada na patalsikin si Senator Zubiri bago pa man pumutok ang PIDEA leaks. Nabuhay lang umano ang planong kudeta nang magalit ang mga artistang senador o tinaguri ang Artista Block matapos umanong hindi payagan ni nooy Senate President Zubiri si Senator Ramon Bong Revilla na dumalo sa sesyon online dahil sa kanyang foot injury. Tinawag itong medyo weird ng senadora dahil sa dinami-rami umanong conspiracy theories kaugnay ng balasahan sa Senado, isang paalang-palaan niya ang dahilan ng pagsipa kay Senator Zubiri mula sa Senate presidency. At kung totoo ito, hirit ni Senator Binay, masasabing best foot forward ang ginawa ng mga senador sa pagpapaalis kay Senator Zubiri sa pwesto. Nanindigan si Senator Binay na kasama sa mga pumanig kay Senator Zubiri na magiging mapanuri ang kanilang grupo na tinaguri ang Solid 7. Sagot naman ni Senator Revilla, mag-move forward na lang. Anya, maaaring isa ang insidente sa naging dahilan ng palit-liderato, ngunit marami na umunong problema bago pa ito mangyari. Una naman nang itinanggi ni Senator Estrada na siya ang nasa likod ng pagpapatalsik kay Senator Zubiri. Kasunod ng rigodon sa Senado, pag-uusapan pa muna ng grupo ni Senator Zubiri kung mananatiling independent o aanib sa minority bloc. Pero paliwanag ni Senate President Escudero, sa ngayon, batay sa rules, itinuturing silang miyembro ng mayorya. Sa ngayon, adjourned na ang sesyon sa Senado at Kamara at nakatakdang bumalik sa Hulyo para sa pagbubukas ng 3rd regular session ng 19th Congress. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalaya na sa Senado si dating Philippine Drug Enforcement Agency Agent Jonathan Morales at dating NAPOLCOM Police Inspector Eric Picoy Santiago na pinakontempt dahil sa umunoy pagsinungaling sa investigasyon ng binangsagang PIDEA leaks. Ayon kay Senate President Francis Cheese Escudero, tumawag sa kanya kahapon sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at hiniling na pakawalan na ang dalawa dahil naka-session break na ang Senado. Ayon naman kay Senator Estrada na nagmosyon na mapatawan ng contempt si Morales, binigyan niya ng konsiderasyon ng dating ex-PIDEA agent dahil sa kanyang edad at para makasama na nito ang kanyang pamilya. Umaasa ang mambabatas na magsisilbi itong aral sa mga harap na testigo sa Senado na hindi nila hayaan ng pagsinungaling sa mga pagdinig. Bago nito, pinuntahan ni Senator Estrada si Morales at kinausap ng pribado. Pasado alas 7 kagabi ng pakawalan sina Morales at Santiago ng Senate Sergeant at Arms. Naniniwala si Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, na pinupolitika umano siya ng Korte Suprema matapos siyang maglabas ng pahayag na hindi mananalo sa 2028 elections si Vice President Sara Duterte. Plano naman ni Secretary Gadon na magain ng impeachment complaint laban sa mga maestrado ng Korte Suprema na pumirma sa pinakabagong hatol sa kanya. Ito ang balita ni Dante Amento. Halatang halata na ito ay nakihalo sa politika ang Supreme Court. Inakusahan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon na nakisawsaw na sa politika ang Korte Suprema. Ito ay matapos siyang patawan ng parusang guilty ng kataas-taasang hukuman sa kasong gross misconduct dahil sa perjury at mga akusasyon na batay lamang sa hearsay o sabi-sabi.
Nag-ugat ito sa pagsisinungaling umano ni Gadon sa kanyang impeachment complaint laban kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Ayon kay Secretary Gadon, minadali ng korte ang desisyon matapos siyang maglabas ng pahayag na hindi mananalo sa 2028 presidential elections si Vice President Sara Duterte. Bakit ko sinabi na namumulitika itong Supreme Court? Aba, in less than 24 hours, when I issued that statement, naglabas agad sila ng desisyon. Minadali nila, kaya nagkamali-mali sila ng kanilang ruling. Itong Chief Justice ngayon, na professor ni Sara at kaibigan ni Sara at inappoint ni Duterte, dapat yan ay palitan ni Sereno. At ibalik nila si Sereno kung nagsinungaling ako doon sa complaint. Batay sa pahayag ng Public Information Office ng Supreme Court, noong May 21 pa nila inilabas ang desisyon sa kaso ni Gadon. Dagdag pa ni Secretary Gadon, sinaklawan ng Supreme Court ang kapangyarihan ng Kongreso na siyang may jurisdiksyon sa kaso ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Unang pagkakamali, sinabi nila na ako raw ay nagsinungaling doon sa complaint ko, sa impeachment complaint, doon sa kay Attorney Lourdes Sereno, doon sa Congress. Who is the Supreme Court to rule on that matter? Yung complaint naka-file sa House of Representatives. Ang tanging may jurisdiction to rule on any matter or allegations on the complaint, on the impeachment complaint against Sereno, ay ang House of Representatives. Plano ni Gadon na magsampa ng impeachment complaint partikular sa mga maestrado na pumirma sa hatol sa kanya dahil sa anya ay pagiging bias ng mga ito. Binigyang diin ni Gadon na nilabag ng korte ang kanyang karapatan sa due process dahil hindi siya binigyan ng pagkakataong sumagot. Hindi naman nila ako pina-explain. Hindi naman nila ako binigyan ng kahit na anumang notice. Basta nalalaman, right after na mag-issue ako ng statement na si Sara hindi mananalo sa 2020, meron na agad silang decision. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si Moro National Liberation Front Founding Chairperson Nurmi Suari at 6 na co-accused nito sa kasong graft o katiwalian. Acquitted naman ito sa kasong malversation o paglulustay ng salapi ng gobyerno. Nag-ugat ang kaso sa umano'y maanumalyang procurement ng nasa 77 million pesos na halaga ng educational materials noong Gobernador Pasi Misuari ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM mula taong 2000 hanggang 2001. May parusang 6 hanggang 8 taong pagkakakulong ang bawat count ng graft. Batay naman sa kampo ni Misuari, apela sila sa pataw na hatol sa kanila. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Magandang gabi, Maven. Diyan ba sa Australia ay may mga pagkilos din sa mga universidad gaya na nangyayaring pro-Palestine protest sa Estados Unidos? Magandang gabi din sa inyo dyan, June, ano? Oo. Ilang university sa Australia ang naapektuhan ng mga protesta ng pro-Palestine. Ang mga estudyante sa mga universidad tulad ng University of Sydney, Deakin University at University of Melbourne ay nag-set up ng mga kampo at nagsagawa ng mga demonstrasyon na humihiling sa kanilang mga institusyon na putulin ang ugnayan sa Israel at mga manufacturers ng armas. Ang mga protestang ito ay minsang nagresulta pa sa mga sagupaan sa mga pro-Israel na kontra-protesta at nagdulot pa ng heightened security measures at mga administrative actions upang buwagin ang mga kampo. Right, Maven, ibigay mo na yung pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Daan-daang graduating students ng Harvard University sa Estados Unidos ang nag-walk out sa kasagsagan ng graduation ceremony. Ito ay matapos sabihin ng universidad na hindi nito papayagang makagraduate ang 13 estudyante na sumali sa Gaza campus protests.
Ilang linggo bago ang graduation, nagtayo ng encampment sa campus ang pro-Palestina demonstrators katulad ng ibang nationwide campus protest na nagsimula sa Columbia University noong Abril. Nananawagan ang mga demonstrador sa mga universidad na i-boycott ang mga kumpanya at individual na may kaugnayan sa Israel at gitna ng Gaza War. Nasa ikalawang araw na ng military drills ang China sa paligid ng Taiwan. Tiniyak naman ni President Lai Ching-te na handa silang ipagtanggol ang kanilang teritoryo sa anyay external threats. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Binisita sa unang pagkakataon ni President Lai Ching-te ang marine sa Northern Taiwan, isang araw matapos maglunsad ng military drill ang China sa paligid ng Self-Ruled Island. Isa-isang ipinakita sa bagong presidente ng mga marine official ang mga military equipment gaya ng kanilang mga rocket launcher. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni President Lai na ipagtatanggol niya ang demokrasya ng bansa mula sa mga anyay external challenges and threat na kanilang kinakaharap. Malaki rin anya ang kanyang tiwala sa kakayahan ng Taiwan military. Samantala, ipinagpatuloy naman ngayong araw ng Chinese People's Liberation Army ang joint drill sa paligid ng Taiwan. Isinagawa ito sa loob at labas ng isla upang subukan ang kakayanan at kapabilidad ng command na makapaglunsad ng joint strikes at sakupin ang mga tinaguriang crucial areas. Region Boulevard, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patay ang 4 na individual at 16 ang sugatan sa pagguho ng 2 palapag na gusali sa Majorca, Spain. Ilang tao rin ang pinaniniwalaang naipit sa Medusa Beach Club, isang beachside restaurant sa Cartago Street, Palma de Majorca. Bumagsak ang sahig ng establishmento dahilan upang mahulog ang mga tao sa basement. Pinakamalaki ang Majorca sa Balearic Islands ng Spain. Noong nakalipas na taon, mahigit sa 17 milyong turista ang bumisita sa isla. At yan ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carrizo. Magandang gabi. Lalawakan ng Commission on Elections o COMELEC ang coverage o sakop ng local absentee voting para sa darating na 2025 elections. Ang absentee voting ay para sa mga empleyado ng gobyerno at maging pribadong sektor na may mahalagang ginagampanan ang tungkulin sa araw ng halalan kasama na ang mga mamamahayag at aktibong miyembro ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, noong nakaraang 2022 elections, umabot ng 88,000 ang nakaboto sa local absentee voting. Ngunit ngayon 2025 midterm elections, target ng COMELEC na isama na ang mga abogado, Meralco linemen at iba pang frontliners. Maingganyo natin hindi lamang reporter, komentarista, kung hindi kasama na rin po yung mga na nasa telebisyon na sana nga magparehistro sila sa local absentee voting scheme natin upang makaboto. Magsisimula po ang registration natin para sa local absentee voting ngayong January ng 2025. Muling namahagi ng titulo ng lupa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga agrarian reform beneficiaries sa Coronadal City at Dipolog City ngayong araw. 4,351 na Certificates of Land Ownership Award o CLOA at e-titles ang naibigay sa mahigit 4,000 benepisyaryo mula sa South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Halos 5,000 CLOAs naman ang na-distribute sa mga benepisyaryo ng Zamboanga Peninsula. Namahagi din si PBBM ng mga makinarya sa mga magsasaka. Muli namang nananawagan si Pangulong Marcos sa Department of Agrarian Reform o DAR na pabilisin pa ang pamamahagi ng lupang sakahan. Tinatawagan ko ulit ang DAR na pabilisin ang pamamahagi ng lupa at makikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makapagbigay ng malawakang serbisyo sa ating mga magsasaka.
Tumaas ang kaso ng sakit na atopic dermatitis. Kabilang sa maaaring makapagpalala nito ay ang hindi maayos na lifestyle. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Namamana ang atopic eczema or atopic dermatitis. It is now becoming a very common problem. Urbanization and especially now with the lifestyle of the people, tumataas na yung incidence and prevalence of atopic dermatitis. Pinapayuhan ng lahat na maging maingat hindi lang sa ating mga kinakain, kundi sa iba't ibang faktor na maaaring makapag-trigger ng onset ng mga hereditary diseases, katulad ng atopic dermatitis na isang uri ng sakit na maaaring mamana. Ngunit malaking factor din ng pagdevelop ng sakit na ito sa isang tao ay dahil sa unhealthy lifestyle, kaya tumataas ang bilang ng mga taong nakararanas ng ganitong klaseng kondisyon. Maraming mga bata worldwide that are affected by atopic dermatitis. Can you imagine worldwide as much as 30% already have that problem of atopic dermatitis. Pati mga adults now as a large percentage of 10% to 12% ng adults worldwide are also affected by this very itchy rashes manifesting on the skin. Ang tamang nutrisyon at sapat na pag-inom ng tubig ay malaking tulong upang maiwasan ang paglala ng sakit sa balat. You have to good nutrition and hydrate yourself very well. Magandang pag-alaga mo dito, pero kung anong ipinapasok mo sa yung pagkain, the nutrition, everything, you're still bogging down the system. So, always listen to your doctor when you say you have to have good lifestyle choices of the food you eat as well. At para mas maintindihan pa ang mga impormasyong ukol sa atopic dermatitis, inaanyayahan namin kayong manood ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng lumakas pa bilang severe tropical storm ang bagyong Aghon sa mga susunod na oras. Para sa weather update, narito si Benison Estareja, weather specialist ng Pag-asa. Magandang hapon po, ako si Benison Estareja at meron muli tayong update regarding pa rin sa ating minomonitor na si Tropical Depression with local name na Aghon as of 5 in the afternoon. Ito po yung ating latest satellite animation. And as of 4 in the afternoon ay huling namataan itong si Bagyong Aghon, 185 kilometers east-southeast of Surigao City, Surigao del Norte. So palapit pa rin po ito dito sa may areas po ng Caraga and Eastern Samar. Taglay ang hangin na 55 kilometers per hour, malapit po dun sa kanyang sentro at may gustiness hanggang 70 kilometers per hour. At kumikilos ito pa west-northwestward pa rin po sa bilis na 30 kilometers per hour. So may kabilisan po ito. Base sa ating latest satellite animation, yung direct effect po nitong si Bagyong Aghon ay nararamdaman na dito sa may Eastern Visayas at mga kalapit na lugar dito rin sa may Caraga region and mga nearby areas such as Davao region, Northern Mindanao, Central Visayas, and even southern portion of Bicol region. Yung mga outer cloud bands, kung mapapansin din po nila, ay siyang humahagip din dito sa ilang bahagi pa ng Southern Luzon, Western Visayas, and western portions of Mindanao. Ito po ay hindi naman direct effect nitong si Bagyong Aghon, mga outer cloud bands nga, so minsan malalakas din po ang dala nitong hangin at mga pag-ulan. Ito naman po yung latest track ng Pag-asa regarding dito kay Tropical Depression Aghon. Ilang sandali na lamang ay lalakas pa ito bilang isang tropical storm. So pag nag-tropical storm, possible po ito na magkaroon ng international name sa susunod po yan na 12 oras or by tomorrow morning. Maaaring pagsapit po ng umaga bukas ay tumawid malapit ito sa may Dinagat Islands at saka dito sa may Eastern Samar. And then pagsapit ng umaga, babagtasin ng sentro nitong si Bagyong Aghon ang Samar Island, maaaring tumawid sa may Samar Province as well as Northern Samar pagsapit po ng hapon. And then pagsapit ng gabi ay lalabas dito sa may southern portion of Bicol region bukas. Then maaaring magkaroon ng panibagong landfall sa may areas po ng Sorsogon, Albay area. At hindi rin natin inaalis yung
yung chance na tatawirin pa itong bahagi pa ng Camarines Sur or Catanduanes. Then pagsapit po ng Sunday ng hapon hanggang gabi ay nandito na muli sa may silangan ng Quezon Province yung sentro nitong si Bagyong Aghon. At maring lumakas pa ito bilang isang severe tropical storm. And from there, simula po Sunday ng gabi, kikilos na ito or lilis na ito na direksyon papalayo ng ating bansa, pahilagang silangan. Didikit pa rin, malapit dito sa may parting Cagayan Valley at Aurora, subalit bago ito lumayo ay magiging typhoon pa ito pagsapit po ng Lunes, and from Monday hanggang Tuesday ay kikilos na ito ng mas mabilis papalayo ng ating bansa hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility. And after this movement po nitong si Bagyong Aghon, habang nandito sa may area po ng Northern Philippine Sea, maring nagsisimula na siyang magpaibayo ng tinatawag natin na southwest wind flow o yung hangin po galing dito sa may Timog Kanluran, na isa sa mga pangitain natin ng pagsisimula ng panahon po ng tag-ulan. Yung ating forecast city, Cagayan. So kung mapapansin po nila, compared dun sa mga previous natin na forecast tracks, unti-unting kumakaliwa yung ating yung ating sentro nitong si Bagyong Aghon. Kaya tumataas yung chance talaga na magkakaroon tayo ng landfall or pagtama sa ating mga kalupaan. At hindi rin natin inaalis yung chance na mas kumaliwa pa ito ng bahagya habang lumalapit dun sa ating kalupaan at nakikita natin yung mas malinaw po na track nitong si Bagyong Aghon. Sa ngayon po, mas maraming lugar na yung meron tropical cyclone wind signal number 1. Ito po yung magkakaranas ng malalakas na hangin at nakakaranas na sa ngayon, lalo na dito sa may parting Visayas and Mindanao. Signal number 1 na po dito sa may buong Sorsogon, buong Masbate, buong Albay, buong Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, dito rin sa may Southern Leyte. Signal number 1 din po sa maraming lugar dito sa Cebu, kabilang ng San Remigio, Tabogon, Bogo, Medellin, Daan Bantayan at Borbon, kabilang na rin ng Batanes and Camotes Islands. Signal number 1 din po sa maraming lugar sa Bohol, kabilang ng President Garcia, Bienunido, Trinidad, Anda, Candihay, Ubay, Mabini, Alicia, San Miguel at Talibon. Meron din po tayong signal number 1 sa may Caraga region, kabilang ng Dinagat Islands, Surigao del Norte, kabilang ng Siargao and Bukas Grande Islands. Marami po siyang mga turista sa ngayon, so mag-ingat po tayo. Surigao del Sur, Agusan del Norte at ilang bahagi pa ng Agusan del Sur, kabilang ng Sibagat, Bayugan, Prosperidad, San Francisco, Rosario, Bunawan at Trento. Ibig sabihin po, pag meron tayong strong winds, possible nga yung malalakas na hangin sa susunod na 24 oras, mas mararamdaman itong malakas na hangin sa mga coastal areas at yung mga matataas na lugar, yung mga upland o mga mountainous areas na exposed sa hangin. At knowing po na malapit na rin ito sa mga areas sa ilang pabahagi ng Central Visayas at ng Quezon, maring yung mga next bulletins po natin, magkaroon na rin tayo ng signal number 1 doon. Plus the moment na mayroon tayong pag-upgrade into a tropical storm. Kapag malapit na siya sa may Eastern Samar at Dinagat at naging tropical storm, immediately po magtataas agad tayo ng signal number 2 dun sa mga areas na yon malapit sa sentro nitong Bagyong Tropical Depression Aghon. Now, for the rainfall, inaaksahan natin na maraming lugar pa nga dito sa may Southern Luzon, Visayas and Mindanao magkakaroon ng 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan hanggang bukas ng hapon. Kabilang na dyan ng Albay, Sorsogon, Eastern Visayas, Surigao del Norte, and Dinagat Islands. Ito po ay mga moderate to heavy rains, kaya mag-ingat po sila. Meron naman tayong 50 to 100 millimeters na ulan hanggang bukas ng hapon dito po sa may Southern Quezon, Masbate, Catanduanes, Eastern portion of Camarines Sur, Western Visayas, Surigao del Sur at even Zamboanga del Norte, kahit malayo pa dun sa sentro mismo nitong si Bagyong Aghon, yung outer cloud bands niya ay nagdadala po ng malakas na ulan sa Western Visayas and Zamboanga. Bukas naman po ng hapon hanggang sa linggo ng hapon, may mga pag-ulan pa rin in almost the entire Bicol region and Northern Samar. Pinakamalalakas ang ulan doon, kaya mag-ingat po sila sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Habang 50 to 100 millimeters naman simula bukas ng hapon hanggang Sunday ng hapon dito po sa rest of Eastern Visayas, Southern Quezon, and Polillo Islands. Then pagsapit ng Sunday ng hapon hanggang Monday ng hapon, may mga inuulan pa rin na lugar, knowing na nasa may eastern side ng Luzon itong si Bagyong Aghon. Ito ay sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Southern Quezon pa rin at Polillo Islands.
Kaya naman paalala po doon sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakita natin kanina na mga lugar. Possible po tayo magtaas dyan ng mga rainfall advisories and heavy rainfall warnings. Hindi rin natin dinidiscount yung mga red or orange rainfall warnings po natin. So please be guided para doon sa ating mga estudyante din po, no? Lalo na kung may pasok kayo this weekend. Kapag orange po, possible yung mga class suspensions. And doon naman sa mga bahain na lugar, sa mga low-lying areas, sa mga malapit sa ilog, make sure po na safe tayo, makipag-coordinate sa ating local disaster risk reduction and management offices. At even doon sa mga nasa bulubundukin at matataas na lugar, posible rin po ang pagguho ng lupa. Now, regarding naman po sa mga sea travel suspensions, as of 5 in the afternoon, wala pa naman tayong mga inaasahang pagtaas ng gale warning o yung mga matataas na alon. Nasa sa inyo na pong local OC or rather yung sa mga gale warnings po. Ini-expect natin kapag meron tayong mga signal number 1 kasi may tendency rin na isuspend yung inyong mga travels po doon. But for the next 12 hours, 1.5 to 3.5 meters ang inaasahan natin ng mga pagtaas ng alon sa northern and eastern seaboards ng Eastern Visayas at sa eastern seaboard of Caraga kung saan pinakamalapit yung sentro nitong si Bagyong Aghon. Inulit natin regarding dito sa track nitong si Tropical Depression Aghon, kikilos siya northwestward or pahilaga na pakaliwa simula po ngayon hanggang sa susunod na 2 araw at lalakas pa ito, possible nga na maging isang tropical storm by tomorrow early morning. And make sure po na safe tayo dito, no? Kasi ito yung time kung saan nagla-landfall na nga po sa may areas ng Dinagat or Eastern Samar, lalo na sa may southern part, itong si Bagyong Aghon. Tatawirin ang Samar Island, then possible din pong tumawid dito sa may Bicol region. Then afterwards, pagsapit po ng linggo ay pahilaga na ito hanggang sa lalapit po dito sa may eastern side pa rin po ng Cagayan Valley and Aurora. Maaaring lumakas pa into severe tropical storm hanggang sa maging typhoon pa siya pagsapit po ng Monday, knowing na ito'y nasa may karagatan pa rin sa may Philippine Sea. And then Monday hanggang Tuesday, dun pa lamang po siya lilis ng direksyon, papalayo ng ating bansa. Subalit magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan sa western and southern portions ng Luzon at ng Visayas. So yan po muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center po ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Naranasan ng mga motorista ang gutter deep na baha sa ilang kalsada sa Metro Manila kasunod ng malakas na pag-ulan ngayong hapon. Nagdulot ito ng bahagyang pagbagal ng daloy ng mga sasakyan. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, kumusta ngayon ang sitwasyon sa mga kalsada at mabilis din bang humupa yung mga baha? Monica, yung mga area kanina na nagkaroon ng pagbaha dito sa bahagi ng EDSA sa Quezon City, after nung pagbuhos ng ulan ay nawala din naman yung pagbaha. Wala pang isang oras ay nawala rin naman yung pagbaha pagkatapos yung maranasan ng mga motorista kanina nung nagkaroon ng malakas na pag-ulan. Naranasan ang gutter deep na pagbaha pasado alas 2 kaninang hapon kasunod ng malakas na pag-ulan. Batay sa monitoring ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Metro Base, ilang kalsada sa kahabaan ng EDSA sa Quezon City ang nakaranas ng nasa 8 to 10 inches na lalim ng tubig. Kasama dito ang parehas na linya ng Dario Bridge, northbound portion ng EDSA Oliveros at northbound portion ng EDSA Kaingin. Ito yung mga kalsada bago makarating sa EDSA Balintawak. Bago mag-alas 3 ng hapon ay humupa rin naman ang tubig. Sa kasagsagan ng pagbaha, medyo bumagal ang usad ng mga sasakyan dahil sa pag-iwas sa malalim na tubig sa kalsada. Samantala, bukod sa QC, meron ding ilang loobang kalsada sa EDSA Bagong Baryo sa Caloocan City ang nakaranas ng hanggang tuhod na tubig. Si Mang Leo, inabutan naming winawalis kanina ang pumasok na tubig sa loob ng kanilang bahay matapos humupa ang baha. Oo, mudang malakas, pumasok pa nga dyan sa bahay. Dito hanggang lagpas tuhod Walis ng walis. Halos 2 oras niyang kailangang limasin ang tubig na pumasok sa kanilang bahay.
Monica, itong kinatatayuan natin yung northbound ng EDSA Kaingin at yung itong nasa ating likuran, yan yung papunta ng yung mga nanggagaling ng Muñoz. Yung area na yan medyo pababa at yan yung kanina nagkaroon ng pagbaha nung nagkaroon ng malakas na buhos ng ulan. Sa ngayon, yung tapat natin na kalsada dito sa EDSA, medyo moderate pa yung daloy ng mga sasakyan. Pero natatanaw natin dito, yung bahagi ng Muñoz area, nagkakaroon na ng pagbigat ng daloy ng mga sasakyan at saka yung mga papunta dito sa may area ng Balintawak na patungong Caloocan sa monumento at yung mga palabas o papasok ng NLEX ay medyo nagkakaroon na rin ng mabigat na yung daloy ng mga sasakyan. Habang yung kabila naman, yung southbound portion mula dun sa EDSA Balintawak, papunta naman ng Muñoz at sa North Avenue, ay talagang usad pagong na rin yung nararanasang traffic dito. Simula pa yan kaninang mga bandang alas 5 ng hapon. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live at ang kasalukuyang sitwasyon ng traffic mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Monica. JP, may mga ginagawa bang hakbang ngayon ng MMDA upang maiwasan ang mga gantong uri ng pagbaha, lalo na at nagbabadya na ang pagpasok ng tag-ulan? Monica, ayon sa MMDA, yung panahon ng tag-araw, Marso pa lang, nagsasagawa naman na sila ng mga declogging activity na tuloy-tuloy para ngayong mga drainage ay maging maayos at nakaprepare doon sa inaasahang epekto ng mga malalakas na pag-ulan. At pero ang panawagan, Monica, ng MMDA, sana daw yung ating mga kababayan ay maging katulong din dun sa paglilinis ng mga estero at kanal dahil batay doon sa kanilang ginagawang mga operasyon, mga declogging operation, ang karaniwang nakukuha kaya bumabara kahit na nalinis na yung mga kanal, kaya nagkakaroon ng pagbara kasi ang mga nakalagay doon, naiipon na basura doon sa kanal ay yung mga plastic na kadalasan yan ay bumabara at nagiging dahilan agad ng pagbaha dito sa ilang mga kalsada nga sa Metro Manila. Monica? Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Quezon City. Umabot sa higit 700 kilong basura ang nakolekta ng mga volunteer ng UNTV at Members Church of God International o MCGI sa sinagawang cleanup drive sa Labangan, Zamboanga del Sur. Bahagi pa rin ito ng advokasya ng UNTV Ocean Care Initiative o OCI bilang paggunita sa Ocean Month ngayong buwan ng Mayo. Ito ang balita ni Val Villaflor. Una, mamintinar nini ang kalimpyo sa palibot nga makatabang malikay sa mga sakit sama sa dengue ug leptospirosis. Ikaduha, magdugso kini sa paghiusa o pagtinabangay sa mga residente. Aabot sa 73 sako ng basura na may katumbas na 720 kilo ang nakolekta sa isinagawang clean-up drive sa Barangay Bulanit, Zamboanga del Sur kaninang umaga. Maagang gumising ang mahigit 100 volunteers ng UNTV at MCGI o Members Church of God International upang linisin ang mahigit 1 kilometrong shoreline sa lugar. Karamihan sa mga nakuhang basura ay plastic, diaper, tela at mga damit. Pagkatapos na malinis ay naging maaliwalas at maganda na ang itsura ng coastal area na ito kumpara noong marami pang basura. Itong lugar ay nagsisilbing catch basin ng mga basurang napapadpad sa karagatang sakop ng probinsya. Ang mga basura rin ang dahilan kaya namamatay ang mga bakawan o mangrove trees sa lugar ayon kay Labangan Municipal Mayor Eduardo Relacion. Ayon naman kay Labangan Municipal Disaster Risk Reduction Management Head na si Marvin Julius Pagaduan, karaniwang hanap buhay ng mga residente sa lugar ay mangingisda. Kaya ang pag-iingat sa karagatan at sa mga yaman nito ay may malaking bahagi sa kanilang buhay. Nakita ko
po yung kahalagahan na makatulong sa paglinis ng baybayin. Kasi po, yung karagatan po natin, alam naman po natin na ito yung nagbibigay ng kabuhayan sa atin. So, pag hindi po natin ito na pangalagaan ng maayos, tayo din po yung maaapektuhan sa resulta ng pagkawasak po ng ating kalikasan. Kasama ding naglinis ang UNTV at MCGI volunteers sa coastal area ng Sacol, Buena Vista, Agusan del Norte at sa Barangay Liboganon, Tagum City. At sa darating na linggo naman, May 26 ay magsasagawa din ng simultaneous coastal and waterways clean-up drive sa 8 lugar sa Mindanao, kabilang na sa Davao Oriental, Glan Sarangani, Cagayan de Oro City, Tagum City, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, Osamis Oriental at Bukidnon. Val Villaflor, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiling ng mga mangingisdang apektado sa issue sa West Philippine Sea ay malayang pamamalakaya at seguridad sa karagatan. Iminungkahi naman ng mga mambabatas ang modernisasyon ng sasakyang pandagat at iba pang ayuda sa mga mangingisda. Samantala, sinabi naman ng isang kongresista na maaaring resulta ng Gentleman's Agreement ang mga galaw ng China sa West Philippine Sea. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Magandang gabi, Asher. Ano ang mga idinulog na problema ng mga mangingisda sa konsultasyon sa kanila ng mga mambabatas kaugnay sa kanilang pamamalakaya sa West Philippine Sea? Magandang gabi naman, June. Pangamba sa pamamalaot at ang epekto nito na kahirapan sa kanilang pamumuhay ang ipinaabot ng mga mangingisda sa mga mambabatas sa unang public hearing ng House Committee kaugnay sa usapin sa mga issue ng West Philippine Sea. Daan-daang mangingisda ang nagpunta sa Masinloc Municipal Hall dito sa Zambales para sa konsultasyon ng House Committee on National Defense and Security, katuwang ang Special Committee on the West Philippine Sea. Isinalaysay ng mga mangingisda ang kanilang kalagayan at mga karanasan sa pagpapalaot at pamamalakaya sa naturang karagatan. Partikular na dito ang mga harassment o panggigipit ng mga Chinese vessel na rumuronda sa bisinidad ng West Philippine Sea. Ito na po hinaharang yung ating mga mangisda, pinipigilan na pumasok doon sa loob ng lagon at ganoon din po ay kinukuha yung magagandang huli ng ating mga mangisda at kanila pong kinukuha at kung ano yung kanilang hindi maibigan, yun na lamang po ang naiuwi ng ating mga mangisda. Ito po, dinadaan ko na lang po sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon po kayo bumaba. Ramdam naman ninyo siguro ang kahirapan namin. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit kunting ginawa lang sana po. Bunsod nito, nais ng mga mangingisda na makabalik sa kanilang dating pamumuhay na pangingisda sa West Philippine Sea. Partikular na dyan ang Bajo de Masinloc kung saan dati-rati silang maraming nahuhuling isda. Napakarami na naming karanasan na napangaharas. Hindi po namin iniindayan. Ang inihiling po lang namin sa gobyerno natin na kaming mga taga Masinloqueño ay malaya pong makapangisdang muli sa Bajo de Masinloc na walang gumagambala sa amin. Nangako naman ang mga mambabatas na tutulong sila sa pamamagitan ng pagbubuo at pagsasaayos ng mga pulisiya para sa karapatan ng mga mangingisda na malayang makapangisdang muli sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang pagbibigay ng naaangkop na ayuda at kagamitan sa pamamagitan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Nairekomenda rin ang programa para sa modernisasyon ng mga sasakyang pandagat kagaya ng kasalukuyang ginagawa sa mga public utility jeepney. Kasi kailangan na rin i-modernize yung inyong mga bangka. Itataas na po natin ang level ng inyong pangingisda
upang sa ganon, hindi na tayo mabuli noong ating pong mga banyagang nag-iikot dyan sa ating mismong dagat. Batay pa sa mga mangingisda, nagsimula ang mga panggigipit ng Chinese vessels panahon pa ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino noong 2014. Ngunit humupa ang mga tensyong ito sa panahon ni former President Rodrigo Duterte kung saan muli silang malayang nakapangisda sa naturang karagatan. Bumalik na lang anila ang mga pangaharang ng mga Chinese vessel bago pumasok ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya naman ayon kay 2nd District of Surigao del Sur Representative Johnny T. Pimentel, maaaring mayroon ngang gentleman's agreement na nabuo sa West Philippine Sea. Sa galaw po ng mga Chinese government ngayon, na grabe talaga ang kanilang mga hakbang na ginagawa. Nagpapadala ng ilang barko, nagkakaroon ng mga ikagang mga insidente na hindi maganda. So this could be a result ng gentleman's agreement na sinasabi ng Chinese ambassador. June, lahat ng mga impormasyon na nakalap sa mga mangingisda sa joint panel hearing ay maaaring o magiging bahagi na rin ng pagsisiyasat at pag-aaral na ginagawa nga ng House Committee. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, June. Asher, ano naman ang reaksyon ng mga mangingisda sa sinabi ng mga mambabatas na sinabi ni Representative Fernandez kanina na imo-modernize yung kanilang mga sasakyang pandagat o sasakyang pangisda? Ito ba'y makakatulong talaga para sila mismo ay makapasok na doon sa baho? Kanina, June, nakaumani naman ng palakpak yung rekomendasyon na iyon na modernisasyon doon sa mula nga sa mga mambabatas, no? At ang tanging hiling lang ano pa man ito na magagawa na aksyon ng mga mambabatas, ang tanging hiling lang nila ay ang seguridad na maibibigay ng gobyerno sa kanila at yung muli nga silang makapangisda dahil sa ngayon talagang sila ay nahihirapan sa kanilang pamumuhay, Jude. Pero ang isang kumbaga notable doon sa iyong report kanina, doon sa sinasabi ng mga mangingisda, sa panahon ni dating Pangulong Aquino, Benigno Aquino, nakararanas sila ng pangaharas. Sa panahon ni Pangulong Duterte, nalesen, nawala. Sa panahon naman ngayon ng kasalukuyang administrasyon, doon naman nagkaroon ng harassment. Ano sabi ng mga mangingisda? Ano sabi ng mga mambabatas? Ano mas maganda? Well, June, ngayon ang sinasabi nga nila ay hindi nila matukoy din, basta ang masasabi lang nila ay itong ang panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte ay tumigil itong mga panghaharas sa kanila. Kaya ang sinasabi lang nga nila ay maaaring merong gentleman's agreement kagaya nga ng itong naiulat, ngunit para sa kanila ay ang mahalaga sa kanila ngayon ay makabilik sila sa kanilang pangingisda at makagawa ng agarang aksyon ang gobyerno. Ibig sabihin, lalabas ba yan, Asher? Mas maganda kung may gentleman's agreement para makapamalakaya sila ng maayos. Well, wala naman silang particular na sinabi about sa kumbaga pagsang-ayon dito sa gentleman's agreement, June, ano. Ang isa lang sa kanilang mahalaga ngayon ay talagang makabalik sila dun sa kanilang pamumuhay, ano pa man ang maging sitwasyon. At sabi nga nung isang sa mga mangingisda, kahit pa naandyan yung mga barko ng China, basta payagan sila na makapangisda uli, sila ay matutuwa at masisihan na doon para sa kanilang mga pamilya. Salamat, Asher Cadapan Jr. Magpapatuloy ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pagpapalakas ng kakayahang ipagtanggol ang teritoryo ng bansa. Sa gitna ito ng bantang paghuli o pagkulong ng China sa mga umunoy trespasser sa inaangkin nilang mga bahagi ng karagatan kabilang na ang West Philippine Sea na ayon kay Defense Secretary Gibo Teodoro ay malinaw na isang provocation. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale.
I believe what a provocation is the roguish and irresponsible threat to detain quote-unquote trespassers in what is claimed as internal waters but is actually part of the high seas and part of the West Philippine Seas by a country. Provocation, roguish o malupit at irresponsable. Ganito inilarawan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang bagong regulasyon ng China na paghuli sa mga umano'y trespasser o papasok sa inaangking mga katubigan ng China maging sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, ang planong ito ng China ay labag sa United Nations Conventions on the Law of the Sea at UN Charter. Such behavior is not only a violation of UNCLOS, but also a violation of the precepts of the United Nations Charter, which lays upon each responsible member state the duty to refrain from the threat or the use of force or aggression to enforce, particularly in this case, illegal territorial claims in the maritime domain. That is a provocation insofar as I am concerned. Dahil malaki ang ginagampan ng papel ng sandataang lakas para sa proteksyon ng mamamayan at mga susunod na henerasyon, dagdag pa ang patuloy na banta sa ating kapaligiran, hindi umano magpapakampante ang Armed Forces of the Philippines. Kasama ng Philippine Navy ang iba pang sangay ng AFP na magpapatuloy sa pagpapalakas upang protektahan ang teritoryo at soberenya ng bansa. Aniya, patuloy ding magsasagawa ng mga pagsasanay ang sandataang lakas ng bansa kasama ang mga kaalyadong mga bansa. So I have said that we will train more realistically. There will be more maritime cooperative activities between us and like-minded nations. More training scenarios. More interoperability exercises involving also our civilian counterparts. Because this is what a total defense posture requires. Ayon kay Secretary Teodoro, ang utos ng Pangulo sa kanya ay gawin ang lahat ng makakaya upang mabuo ang matatag na alyansa sa ibang mga bansa na may kaparehas na pagpapahalaga sa pagsunod sa mga international law. Pinasalamatan naman ng Philippine Navy ang patuloy na suporta ng pamahalaan sa modernization program sa gitna ng mga kinakaharap na hamon nito. Nangako rin ito na patuloy nilang ipagtatanggol at poprotektahan ang mga Pilipino at teritoryo ng bansa. Mas maigting ang pagtangan ng hukbong dagat ng Pilipinas sa ating mandato at sinumpaang tungkulin. Mula noon hanggang ngayon, patuloy at walang sawang tumutugon ang ating mga mandaragat at mandirigma sa pangangailangan ng ating bansa at sambayanang Pilipino. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pwede pang makabalik sa pwesto ang tinanggal na hepe ng pulisya sa Davao City. Ito ay kapag napatunayan sa investigasyon na wala itong kasalanan o nagawang paglabag kaugnay ng pagkakapatay sa 7 drug suspects sa ginawang police operations. Ito ang balita ni Lorraine Moreno. This is for investigation only. Kung mapatunayan naman po na during the investigation sa process na there was no administrative or operational lapses, pwede naman pong maibalik sa City Director si Police Colonel Badaang. Tinanggal na sa pwesto bilang Director ng Davao City Police si Police Colonel Richard Badaang. Ang administrative relief kay Badaang ay batay sa rekomendasyon ng Police Regional Office 11 Internal Affairs Service. Wala pang tugon si Badaang sa pagkakaalis sa kanya sa pwesto. Ayon kay PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey, may kinalaman ito sa 7 suspect na napatay sa anti-illegal drug operations ng Davao PNP mula March 23 hanggang 26 ngayong taon. Ang 7 ay nasawi ilang araw matapos umupo sa pwesto bilang City Director si Badaang noong March 22.
to make way of the investigation para magiging fair, credible, may integrity, and then mawala yung any doubt or sinasabi natin baka ma-influence yung mga witnesses or matamper yung evidence na makalap. Sa turnover ceremony kay Badaang noong March 22, nagdeklara rin ng war against illegal drugs si Davao City Mayor Baste Duterte sa lungsod. I hereby declare a campaign that this city is at war against drugs. Ilang oras lang ang makalipas, patay ang #1 drug personality sa Davao City matapos manlaban umano sa mga otoridad. Una nang sinabi ng Davao Police na hindi bago ang war on drugs ni Mayor Duterte dahil matagal na itong nagsimula noong alkalde pa ng lungsod si dating Pangulong Duterte. Samantala, itinalaga naman bilang pansamantalang officer in charge at caretaker ng Davao City Police si Piero 11 Deputy Regional Director for Operations Police Colonel Rolando Sigilon. Kapag mapatunayang inosente si Badaang ay maaari naman anya siyang makabalik sa posisyon. As of March 22 hanggang May 24, 2024, 345 na ang arestado sa illegal drugs operation sa Davao City. 283 dito ang sinampahan na ng kaso. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilabas ng Korean pop supergroup BTS leader na si RM ang kanyang pinakabagong album na Right Place, Wrong Person. Tampok sa second studio album ni RM ang 11 tracks na nagpapakita ng iba't ibang mga emosyon ng mga karanasan sa buhay. Kabilang sa kanyang bagong album ang awiting Come Back to Me at ang newly released single na Lost. Ang bagong album ni RM ay kanyang regalo sa Army fans habang tinatapos ito ang kanyang mandatory military service sa South Korea na tatagal hanggang sa June 2025. Inilabas na ngayong araw ang trailer ng inaabangang documentary ng legendary singer na si Celine Dion. Tampok sa documentary na pinamugatang I Am Celine Dion ang istorya ng buhay at career ng French-Canadian diva. Gayon din ang kanyang pakikipaglaban sa kanyang rare disease na stiff person syndrome. Ipalalabas ang documentary ni Celine Dion sa darating na June 25 sa isang online paid subscription service. Happy weekend na po at narito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Salamat at shoutout po kina Ken De Jesus, Nifa Colinares at John Cristobal. Salamat din Roy Cruz, Elenita De La Cruz at Leia Penaroyo. Samantala, narito ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 17 at 27 na nagsasabi, siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman at siyang may diwang malamig ay taong nag-uunawa. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita at dito po sa UNTV. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.